Magdilat magsiawi at magbigay papuri sa Diyos na ating Hari. Halina at lumapit, magalak ang bawat isa. Narito ang pag-ibig niya, ang pag-ibig na tunay at walang kapantay sa ating kanyang ibinigay. Halina't magsiawit at magbigay papuri sa Diyos na ating Hari. Halina't lumapit sa Diyos na ating Hari. Halina't lumapit, bayan at pupuri sa dalisay mong pag-ibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaisa ni San Blas na iyong martir upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw at sa iyong paglingap, sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin at pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawan ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panglabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya'y may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari
tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita. Sinabi sa kanya ng hari, "Yan ka muna tumayo sa isang tabi," at gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat na naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanahis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom, kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Magsitayo po lahat para magbigay galang sa mabuting balita. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa sa Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalimpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus,
Siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalaga. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman sa Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kaniyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang kaniyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kaniyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kaniyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga sa Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip, sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kaniyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, inili, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa panahon ni Jesus, ang physical contact is very much dictated by the law of purity. Ibig sabihin, ang mga tao noon ay merong separation kung sino yung malinis sa marurumi. At dahil merong batas regarding the law of purity, meron ding tinatawag na paghihiwalay, pagbubuklod.
sa mga walang sakit, sa may sakit. Yung mga may sakit sa balat o related sa bleeding, hindi maaaring lumapit sa mga walang sakit. Kaya nga, noong mga araw na iyon, pag may ketong ang isang tao, malayo pa lang yung may ketong sa taong kanyang makakasalubong, sisigaw na siya, may ketong ako. Para yung kanyang kakasalubong ay lilihis ng daanan. Ito yung law of purity. Ito ding babaeng ito na dinudugo sa loob ng 12 taon ay dapat hindi lumapit kay Jesus, sapagkat bawal siyang lumapit kay Jesus. At ang mga babae din noong araw sa panahon ni Jesus, hindi ho basta-bastang makikipagsalamuha sa mga lalaki. Kaya maraming bawal doon. Pero dahil sa kanyang pananalig, makahawak lamang sa laylayan ng damit ni Jesus, gagaling siya. Ito yung kanyang pinaghahawakan. Ito yung kanyang pananampalataya. Kaya kahit bawal, he goes beyond boundaries. Sumiksik at lumapit kay Jesus. At totoo nga, nang nahawakan niya yung damit ni Jesus, tumigil ang pagdurugo. She experienced the miracle of God. Si Jairo naman ay nakiusap kay Jesus kung maaaring puntahan sa kanyang bahay yung kanyang anak na babae, sapagkat may malubhang sakit. On the way na sa Jesus, pero itong babaeng dinudugo ang naging dahilan bakit naantala yung pagdating ni Jesus sa bahay ni Jairo. Ang tawag ho ng mga eskolar sa Biblia sa pangyayaring ito ay sandwiching. Parang tinapay na sandwich, merong palaman sa gitna. Isang kwento na merong pumasok ng ibang kwento sa gitna. Kaya ang tawag ng mga scholars, sandwiching. Ito yung kwento. At kung ako si Jairo, baka pagpapaluin ko itong babaeng ito. Kung hindi siya pumasok doon sa eksena, kung nag-antay siya na si Jesus makabalik, baka naabutan ni Jesus yung anak ni Jairo. Siya yung nagpaantala sa pagdating ni Jesus sa bahay ni Jairo. Tama yung sinasabi ng isa sa mga alipin, huwag mo nang papuntahin pa, huwag mo nang abalahin pa ang guro, sapagkat bawal naman talaga, lalo't higit sa Jesus na itinuturing na guro. Kung bawal yung mga may sakit na lumapit sa walang sakit, lalo na itong guro na hahawak sa patay. Pero si Jesus, hindi ho nakinig, sapagkat ipinakita ni Jesus, siya yung katuparan ng Diyos sa kanyang pangat, magliligtas sa lahat ng tao, lalo't higit sa lipi ni Israel. At kung napansin ninyo, yung babae, 12 taon nagdurugo. Yung anak ni Jairo, 12 taong gulang. That gives us an image of the 12 tribes of Israel na isisave ng Diyos. Hindi natakot si Jesus
na magiging impure. Bakit po? Because His holiness is greater than the sin and impurity in this world. His holiness is capable of cleansing the impure. Instead of Him being defiled, instead of Him being contaminated by the impurity of these people, it is Jesus who contaminates the impure with His holiness to bring them once again to the fullness and newness of life. Ano ang mga katagang dapat nating panghahawakan mula kay Jesus? Sabi niya kay Jairo, huwag kang mabagabag, manalig ka. At sabi ni Jesus sa babaeng dinudugo, gumaling ka sa iyong pananalig. How do we become impure? Sa atin hong simbahan, wala nang batas regarding who is impure and pure. What makes us impure is when we commit sin. Anumang uring kasalanan, we become impure. At sabi ni Jesus sa atin, huwag kang mabagabag. Huwag kang hindi makatulog dahil ikaw ay nagkasala. Huwag kang mag-isip ng malalim dahil ikaw ay nagkasala. Ang kailangan mo, pananalig sa Diyos at walang kasalanan na hindi pinapatawad ng Diyos. Ang hindi pinapatawad ng Diyos ay ang patuloy na pagtanggi ng tao sa kanyang pagkakasala at pagkukulang. But when you accept your sins, God offers you forgiveness, healing, and new beginning. Ito lang ang hamon sa atin ni Jesus. Huwag mabagabag, manalig ka. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Kaya pala, pag tayo ay nagkakasala, na problema tayo ng naproblema, hindi dahil binibigyan tayo ng problema ng Diyos. Ang sagot, na mo problema tayo kasi ayaw natin aminin ang ating pagkakasala at hindi tayo makapagsisimula ng isang bagong buhay. Pag nagkakasala tayo, hindi ba? Hindi tayo nakakatulog? O, sino sa inyo ang mga nagkasala at nakakatulog agad? O, baka yung puso ninyo, matindi na yung kalyo, kaya nakakatulog kayo agad. But usually, when we commit sin, we cannot sleep. Our peace is disturbed. And how to regain it back? Humble yourself, accept and ask for forgiveness. And then you have a new beginning. Tayo lang pala ang nagbibigay problema sa ating sarili. Kapag ka nagkakasala tayo, ayaw nating tanggapin, hindi pa tayo tinatanong ng tao. Meron na tayong sagot. Hindi ho ba? Tinanong ka lang, mataas na ang boses mo. Mga defense mechanism. But in the heart of heart, I will just cover up my sins. Brothers and sisters, as we continue this Holy Mass, we beg the Lord to help us to accept our impurity and sinfulness so that we will have healing and new beginning. Amen. Ngayon ho,
ay pinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ni San Blas, patron saint of those who have throat problem. Kaya yung mga gustong magpapabasbas, yung mga throat problem, maaari ho kayong pumila. Baka kasama na rin po yung mga medyo makati yung labi kasi chismosa, pumila din kayo. Hindi throat lang. Ano pwede nang pumila.
Magsitayo po ang lahat. Kalakip ng buong pananalig habang nananalangin tayo ng may pananampalataya sa Diyos Ama, natutugunin niya ang ating mga mithiin ng may umaapaw na kabutihang loob. Iluhog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahang Katolika sa buong daigdig naway maging simbolong nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga sa mga may karamdaman, sa pangangatawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yung mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo sa pangangalaga, lalo na sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang siyensya sa paggagamot naway dagding makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa nito upang magkaroon sila ng isang ganap at aktibong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagluluksa sa kamatayan ng kanilang anak naway makatagpo ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa habag ng aming mananakop. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Isama rin po natin ang para sa ikaluluwalhati ng mga kaluluwa ni na Florencia, Faustino, Patricia, Dominador, Louie, Glenn, at para sa kaluluwalhati ng lahat ng mga kaluluwang biktima ng abortion at sa mga kaluluwang naghihirap sa purgatorio at higit lalo sa mga kaluluwang walang nakakaalala at nangangailangan ng iyong awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ikaw ang kami. Pagsamo ng iyong bayan, pakinggan, maging marapat na ika'y pagsaluhan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahangin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para kay San Blas ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
Ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan, na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo
sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng alugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulian magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na gawagdang sa mga sala sa kalibutan. Kano'y kami. Agnus Dei Quitoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako'y sumasampalataya na naririyan ka sa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Yayamang di kita matanggap ngayon sa banal na sakramento ng pakikinabang. Tanggapin ko nawang iyong Espiritu sa aking puso. Iyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at ako'y buong pusong nakikiisa sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawala ako sa iyo. Amen.
Panginoon ko, ang buhay mong bigay ay minsan lang nadaraan sa akin. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko, marami ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging abal at sanang tanggapin. Magsilod po ang lahat. Panalangin para sa banal na bukasyon. O mapagpalang Ama, taos puso kami nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong pinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan, ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-iingat ang mga kabataan. Nawa may talaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangarin, ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumango, dinggin ang aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, panalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay religyoso at religyosa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsisipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran namin si San Blas ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. You expired, Jesus, but a source of life, gush out for souls, and the ocean of mercy open up.